Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:01 na sa aga. Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa manabutan sang amon pagserbisyo. Dinggaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga ka-agri, welcome sa isa namang edisyon sang pagpanagad sang programa Usapang Agrikultura. Adlaw kita karon sang Martes, Hulyo 1, tuig 2025. Mabiyan ini ang labing una sa limatanan ka Martes karon nga bulan sa Hulyo tuig 2025. Imbuka ng adlaw sa ikapito nga bulan sa tuig 2025. Kabay nga mangin mabinungahon gid at mapinusulanon ang ining bulan sa Hulyo sa aton tanan. Sa atong pagpangalagad subong nga aga, isa naman ka paribag-ong sugilanon ang aton nga pag-aambitan. Kung sino ang aton nga mga bisita, iba doon sa hindi gid lamang madugan. Again, mayong agagit sa tanan naton nga mga tagpalumati all over Western Visayas. Sa kinahanglan mangigapon nyo kada Martes, ako ang inyong alagad, JP Herba sang Radyo Pilipinas. Kagaw po naton ang aton nga partner. Partner, good morning. Yes, partner, good morning kaga sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fishing folk, sa katapos ang DA Western Visayas, sa pangula sa aton nga Regional Executive Director, Director Dennis R. Arpia, tagang aton duha ka Regional Technical Director for Operations and Extension, sa aton nga OIC Director, si Ma'am Maria Teresa Solis, and for Research and Regulation, si Director Zarlina B. Cuello. Kag ang tanan naton yung mga municipal agriculturist sa nagkalain-lain ng mga kabanuhanan all over Western Visayas, aton man nga mga city agriculturist kag provincial agriculturist, maayong aga sa aton nga tanan. Ayun, nabatyan mga biyan si partner Gian Candelario sa DA Western Visayas sa aton sining nga mga kauturan ha. Panibag-o naman nga tupigo ang aton sining nga pag-istoryahan sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga. Kung kahapon, ginpakilala na sa aton ang RSBSA kag ang kaimportansya sang siniiya nga sistema, ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture sa episode, no? Subong unang episode, subong semana with Mr. Reynold Diquino, ang focal person sa RSBSA 6 sa din lakip sa iya sining patpat ang mga benepisyo kung sa diin ang ining mga rehistro kung datos gagatipon sa RSBSA bilang isa ka database ang ginagamit para mag-determine kung sino ang mga mangunguma kag mga mangingisda. At the same time, iban pagid nga mga farm laborers kag agri-youth ang makabenepisyo sa mga programa sang aton sining ahensya, ang Department of Agriculture Western Visayas. Ang iniman nga RSBSA ang may dako nga kaimportansya when it comes sa data encoding, validation,
kag geotagging. And speaking of geotagging, partner, sino bala ang aton sining mangin bisita subong iyang Martes nga episode? Yes, ang aton nga mga bisita subong Martes, partner, not just one, but we will be having two mga resource person from two provinces man. There is Western Visayas, from the Iloilo province, and from Capiz. And personally kita nga nakatambong last June 18 to 20, 2025 sa ginhiwat nga mid-year assessment sa Ibaluan ang pila ka mga top geotaggers o kuno mga geotaggers nga naka-record sang may madamo no nga geotag diri sa pila ka mga location, pila ka mga areas sa Western Visayas, and makaupod natin subong ang top geotagger sa probinsya sa Capiz and top geotagger naman sa probinsya sa Iloilo, si Sir Mark Allen Fortit and si Sir Cedric Dikino. Dayan mga biyan ha, sa nila madugay ang aton nga mga bisita subong iyang episode sang pagpalagad sang programa Usapang Agrikultura. And if we have time later ha, bantayan man ang pila ka mga update angot sa agrikultura. Naging pambit sa aton sang Department of Agriculture Western Visayas. Still on RSBSA mga biyan naghiwat sa tatlo kadlaong nga mid-year assessment ang Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV para balikan arangin pagpatuman sa registry system for basic sectors in agriculture o kung RSBSA sa Pontevedra, Capiz. Sa assessment may ako nga improvement sa data encoding, validation kag geotagging. Inalag resulta sa pagbuhin sa data redundancy kag pagpadasig sa pag-upload sang datos sa central database. Suro sa DA Western Visayas ang ini nga mga development ang may dakong kapulig sa pagpasiguro sang reliability sa datos sa mga manguma nga ginagamit para sa mas epektibo kag mas masulhay nga pagpatuman sa Masaganerized Industry Development Program o kung MRIDP kay iban pa nga programa sang ahensya. Right, partner. So, subong magsugod kita sa aton sining interview round. Since isa pa lang available sa aton sining linya, higamutan na nato ang aton bisita, our geotagger from the province of Iloilo. Partner? Yes, ang aton nga mangina una nga resource speaker subong naman niya nga aga ang top geotagger o kung ang may pinakamataas nga datos o kung collect no nga data when it comes sa geotagging diri sa may province of Iloilo. Si Sir Mark Allen Fortit. Sir Mark, good morning and welcome sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Yes sir, good morning sa atong tanan nga nagapamati sa sining Radyo Pilipinas nung aga sa inyo tanan. Sir, kainat pa na mention ang tinatawag nga geotagging kag geotagger sa mga first time mabatian, sir, ang ining mga tinaga. Ano bala, sir, ang geotagging kag ano ang trabaho ninyo bilang mga geotagger? Kami nga mga geotagger, bali nga monobra mo ang pagkuha sang data sa farm. Kami nag-measure sang area sang
farm parcels ang mga farmer. I see. And paano sir ang inyo sining nga mga strategiya no, nga ginagamit or ano ang mga specific na mga strategiya ang inyong nga gina-apply sa inyong nga paghiwat sa inyong nga mga ulubrahon bilang mga geotagger that help you excel bilang mga geotagger sa probinsya sa Capiz kag probinsya sa Iloilo. Sige, sir. Sa akon sir, ang akon nga strategy or ang akon nga mga ginagamit sa pag geotag amo ang proper communication kag ang pag-organize ang obra. Sa proper communication paagi sa aton nga nagauna kakadto kami sa LGU. Then ang LGU maupod sa amon kag mag-coordinate man sa barangay nga amon nga kadtuan. Then pag abot sa barangay storyanan kami sa mga barangay official. Then ang barangay kagawad nga in charge sa agriculture amo man ang kadto sa farmer kag hatag kami sang information sa farmer nga mag-geotag kami sa ilang farm. Tapos may everyday nga kadadlaw namon nga nagatakos kami, bali may upod kami sina nga barangay agriculture worker nga naga-assist sa amon kung sa diin kami nga sitio or purok mauna. Sa imo nga side sir no, sa imo nga bahin, anong imo sir nga particular area bilog ini sir nga probinsya sa Iloilo or may specific ka lang sir nga area nga gina-geotag? Sa Subong sir may bali kada banwa sir may ara kami sir nga mga upod nga nagapang-geotag. Sa province Iloilo man may kada banwa may ara kami nga may assign nga manog geotag sir. Pero ikaw sir, sa diin kaya nga banwa na assign sir? Ako sir na assign ako sa banwa ng Dingle Iloilo sir. I see. And bilog ni sir nga banwa sang Dingle ang imo nga ginapadulungan kaupod ang mga barangay agricultural workers para maghiwat sang geotagging. Oh yes sir. Yun, partner. Yes, paano naman ang aton sir nga coordination sa aton mga local farmers kag local government unit nakaapekto sa aton naman yan no nga efficiency as geotagger? Sir, naya din nga tumangkot sir. Bali sa akon sir, napo gid sir ang part sang LGU pag ang local farmer sa maayo ko nga performance kay nga sir kay kung maayo koordinasyon naton sa LGU pag ang LGU maayo man ang koordinasyon sa farmer bali masulhay kag mahapos ang aton nga pag-obra kay tungod will inform ang aton nga LGU kag ang farmer sa aton nga programa sir. Sir Mark, sa inyo sining nga trabaho hindi man basta-basta ang effort ninyo sining ginapita. May mga panghanggat man sir nga ginaatubang ang isa ka geotagger, particularly sa imo nga experience bilang isa ka geotagger dira sa Banwasang Dingle. Sir may ara gyud nga pang angkat sir o nastanan sir ang aton nga weather condition sir. Kami sir nagatiyog sa talamnan, may ara nga ulan, may ara man nga init. Tapos may mga kuan man sir, may mga salamuha ka nga farmer nga medyo budlay man bara explainan sir nga muna dapat mas malawig hindi nga hatag ang imong pasensya sir. Ayun. So dapat may balon nga ano ni sir, mga balon nga protection sa ulan kag sa init kag may balon man dapat nga pasensya kay hindi tanan nga mangunguma do okay ang pakisama sa mga geotagger. Partner? And ano naman ang aton nga mahatag nga advice sir sa aton pagid no sa iban pagid nga geotaggers especially diri sa Iloilo province para sa mas accurate kag efficient nga field work? Para sa akon siguro sir ang akon man nga ma-advise kung ano man ang akon sir nga himo guro nga strategy sir. Di hindi man ko ka-advise sir kung
ano pang iba kay ti ang ako nga gihimo na strategy amo man siguro ako nga ma-advisor nga proper communication gid permi sir kag ang pag-organize sa aton obra para hindi kita ratol sa aton nga obra. Pag dapat medyo friendly gid kita sir sa mga farmer bali palawigon ta gid permi nga aton nga pasensya sir kay kung kita sir medyo pikon kita manugo lang ato nga pasensya bali maapektuhan gid ang aton nga obra tungod sa kaingit sa atong ulo. Dapat kalma lang gid kita permi sir. Yun, so communication is the key gid, no? Ang isa sa mga gina-advise ni Sir Mark Allen Fortit sa tanan ng mga geotagger nga especially no sa mga sugod pa lang sa sininga trabaho para nga mangin accurate kag efficient ang paghiwat sa fieldwork. Partner sa atong sininga pagpangalagad kaupod naman ang top geotagger gikan sa probinsya sa Capiz, si Sir Cedric Dicino. Sir Cedric, good morning. Good morning, sir. Ayun, nabatian ta na ang tingog ni Sir Cedric. Sir, sa ato naman nga pamangkot, no, ano ang imo siniya nga area nga gina dumalaan, no? Sa diin ikaw particularly na assign sa probinsya sa Capiz. Ang akon area subong sir nga gina-assignan dira kami sa Tapas. Medyo malayo-layo lang. Right, sa Panuwasang Tapas. Sir, kaila naman Magwasan Tapas. Yes, sir. namangkot naton kay Sir Mark, no, ang nahanungod sa iya sining nga mga strategiya ka mga panghangkat nga ginpag-agyan on your part, Sir Cedric, ano naman ang imong mga strategiya ka mga panghangkat nga ginatubang para nga magmadinalagon bilang isa ka geotagger sang RSBSA? Sa amon nga part, sir, ang amon mga strategies, pangayo kami endorsement letter sa amon APCO. Tapos, masulod kami sa LGU. Then, courtesy kami sa target naman yung mga barangay. Masit up sang conduct orientation sa mga farmers. May mga panghangkat ka man, Sir Cedric, nga ginatubang sa imo sining pagtrabaho bilang isa ka geotagger dira sa Banwasang Tapas. Sir? Yes, sir. Balikan natin na. May mga panghangkat ka man bala, sir, o kung ano nga mga panghangkat ang imo sining ginatubang samtang nagatipon sang datos kag hiwat sang imo nga trabaho bilang isa ka geotagger kag paano mo ini nalampuwasan? May mga challenges man kami, sir, nga mga nagyan. Isa na dara ang weather condition. May time gid nga nagaulan-ulan. Makadiligid sa amon nga oras. Ulan init, magyan namon, mapahaan man kami kung gisa, hindi kami katabot sa overflow. Then, ang amon safety, hindi naman kung isa mapulong, ang ato niya panglakaton. Kitang lantaman nga may ara kita sang life insurance. Then, mga issues and concerns sa mga farmers, amon gina-deal kung paano naman i-handle. Sa aton sini nga mga tagpalamati, it seems nga common gid nga problem nga kaagri dyan, no, ang weather condition sa aton nga mga geotagger kay sa ilang nga pagpadulong sa field hindi basta-basta, no, hindi mapaktan kung maulan, kung gisa mainit, kagadugang padira, no, ang mga epekto sini sa mga area nga ginakadtuan mismo sa aton sini nga mga geotaggers kay kung mag-ulan syempre malutak ang mga talamnan nga ila sini iya nga kadtuan kag posible nga maging rason pa sa ila sini nga pag-aksidente, no, kung hindi lang makahalong sa ila sini nga pagpanglakaton. Sir John? Yeah, that is why personal man kita nga nakabati sa ilang mga testimony sa JP last assessment sa ilang mga nakaragyan, sa ilang mga experiences kag gina-take note gid naton sa Department of Agriculture Western Visayas sagud nga ini nga mga experience o kun ini nga mga challenges
mapangitaan naton sa pila ka mga solusyon pila ka mga intervention para naman niya not only sa aton nga mga farmers but sa aton nga mga geotaggers as frontline sa pagtakos sa aton nga mga farmers sa good nga maka-avail sa pila ka mga interventions coming from the agency. Another person direct from the province of Capiz. Kamusta so far ang aton nga coordination, Sir Cedric, sa aton nga local government unit, especially sa aton nga area sa may municipality of Tapas? Sir, hindi pa maklaro, sir. Sir, dalangin. Yes. Kamusta so far, sir, ang aton nga coordination sa local government unit, specifically sa aton nga location sa municipality of Tapas? Sir, maayo gid ang amo niya pag-coordinate dito sa local farmers sa mga local farmers sa Tapas. Mm-hmm. And na-mention na kayo na, no? Kung diin ka muna assign, sir, nga mga area. Balikan natin si Sir Mark. Sir Mark, sa imo, sir, nga mga area of assignment, dira sa Banwa, sang Dingle, may mga area ba sir, nga kabudlay gid laboton or may mga difficulty sa pag-access para sa inyo sini nga mapping? Sir, may ara man nga kabudlay, sir, kay tungod nga sa medyo na bukid na kong bahin, sir. Sa boundary na medyo sa ang kuan sang Banwa sang Anilaw. May kabudlay mag sir kay tungod nga kung pareho subong sir ulan-ulan, madanlo gid ang dalan, sir, kag ga-slide mo, sir, sa mga dalan kay tama gid ka danlog, sir. Sobrang importante gud, no, nga may life insurance ang tanan nga mga geotaggers na kung gini mapaktan ko kaysa kung may aksidente nga magluntad, dapat may protection man ang aton sini nga mga geotaggers. Sir Mark, ano ka nakalawig, sir, nga naga-serbisyo bilang isa ka geotagger? Bali mga duha na ko ka tuig, sir, nga pag-start sang geotagging, sir. I see. Sir, despite sang sini, no, o kung apisar sang sini nga mga panghangkat, may kabudlayan sa pabago-bago nga klima, may mga area nga budlay na puton, ano ang nagahatag inspirasyon kay Sir Mark Allen nga magpadayon sa sini nga trabaho? Una sa tanan, sir, bali ang ato na sir nga pamilya, sir, para amo lang gatag sa ako sa sir sang itaisog ba lang. So, Ay tungod sa imong pamilya gatag sa imo inspiration, sir, nga mimong obra, kag din, sir, nga wag ko man ginapanumdum, sir, nga ang tungkol sa mga sweldo na bala di ginalabo man ang imo nga work, sir, despite sang kabudlay pa. Kay kung paramdamon mo ang obra, sir, budlay, sir. Kay kung paramdamon mo nga gina-enjoy mo yung mga obra, karami, sir. Hindi mo makuhan nga imguli mga obra mabudlay kay gina-enjoy mo lang. Naging inspirasyon mo ang imo nga pamilya, sir, sa imo sini nga trabaho, kabay maging inspirasyon ka man sa imo nga pamilya, especially, no, sa mga kabataan sa inyo sini nga pamilya, no, nga magpadayon sa trabaho apisar sang kabudlay, basta if you love your work, no, Love your work, passion, do kaangay lang Nagaon mo gani mga obra, sir, kay hindi mo lang mapaktan ang mga challenge na overcome mo madali. Ayun. So sa una lang ang ang mga panghangkat, no, the moment that you love your work, na embrace mo na ang ini nga mga panghangkat sa imo Mga siniya. pangangkat. Partner? Yes, gusto mo natin balikan si Sir Cedric from the province of Capiz. And curious lang kita, sir, no, kung paano naka-apekto ang pila ka mga you mentioned kagina ang weather condition as one of the challenges encounter sa isa ka geotagger. Paano naman ang pila ka mga weather condition o kung terrain dira sa province of Capiz naka-apekto sa schedule naton as geotagger kag data collection efforts? Yes, sir. Maka-epekto gid, sir, sa mga data collection naman, sir. Efforts.
Paano sir? Paano siya naka-apekto sa inyo sa nga data collection kag at the same time no pag patuban sa sini nga mga ulubrahon? May tendency gid sir nga na-delay kami Hmm. kag hindi gid kami kung maka duty Hmm. kag naman kami sir. Sir Cedric, ano ka nakadugay nga nagatrabaho bilang isa ka geotagger? Sir, kaangay ni Sir Mark, ano ba lang imo sini nga inspirasyon sa imo sini nga pagtrabaho bilang isa ka geotagger sa pihak sang mga panghangkat sa panahon kag kabudlay man sa inyo nga trabaho? Bali nag-start ako sir ning 2022. Hmm. 3 years. Mm-hmm. Oh, it seems gahambal si Sir. Sir, sa subong na hindi kami makabati sa imo. Yes, sir. Padayon, sir. 3 years ka na nga nagatrabaho bilang isa ka geotagger. Ano ang inspirasyon o kung ano ang nagahatag inspirasyon kay Sir Cedric nga magpadayon sa piaksang kabudlayan bilang isa ka geotagger? Yes sir, ang nagahatag sa akon sang inspirasyon kag kabakod amo ang akon nga pamilya kag kung paano ako makabulig sa mga farmer nga gapangayag kong bisabulig. Lupon ano pang bulig gina-enjoy ko lang. Ayun. Sir Mark, Sir Cedric, no, ang aton sini masunod nga pamangkot kung paano ang inyo sini nga experience with the 2025 RSBSA program nag-improve compared sa mga tinalikdan nga paghiwat sang inyo sini nga trabaho bilang mga geotagger. Ano ang mga nakita naton sir nga pagbag-o sa programa, particularly sa inyo nga trabaho bilang isa ka geotagger? Madamo gid sir ang pagbago ang farmer nabuligan sa mga benepisyo nga programa sa Mhm. How about kay Sir Mark? Sir Mark, may we know sir, ano naman ang mga pagbago nga imo sini na notice? Although 2 years ka pa lang sir no sa imo sini nga trabaho, but may we know sa sulod sang 2 ka tuig sir, ano ang mga improvement nga imo sini nakit-an sa paghiwat sang sining 2025 RSBSA geotagging? Kung sa ano sir, kung sa programa nga aton nga pagabasihan sir sa pagbag-o, damo naman sir kay una sa tanan, damo naman na buligan sang RSBSA sir mo sa tungod sa mga benepisyo. Pero kung sa mga pag-ubra sir, kay past year sir, sa una gather naman kami data sa field. Wala kami uploading sir sa GeoRef platform. I see. So isa na sa mga nagdugang sir sa inyo sining trabaho ang pag-upload Trabaho sa sir, oo. Pero kung sa mga experience naman siguro sir, mambal ko lang sa past ko medyo may arabi nga banwa sir nga medyo way bala copyrar sa amon sir bali daw pasapayan lang bala. Unlike subong nga sa banwa ko sang dingli medyo blessed man ako sir kay kanami isang LGU nila sir nga ginano ko ginsudlan ko daw blessed kit sa para sa akon amo na nga na wa ko ang target everyday nga kung mag-field ako siya. I see. So importante gyud gali sir kung dako gyud ang papel no sang aton nga LGU ang ila sa ning Dako kooperasyon gid para dako gid ang papel sang LGU sir sa amon nga geotagger kay hindi tanan nga mga LGU sir makakuan sa imo mo nga makaamon abala nga makabuli kay sa kada muon sang ilang obra kay tawag sir na kuan sir paswerte man siguro sir nga pag sa mga LGU
So kanya-kanyang prioritization no mas manami kung ang inyo sini nga matupan nga LGU kung tanan natong LGU diri sa Western Visayas hatagan man prioridad ang ini nga buluhaton ang geotagging sa aton sini nga mga kaumahan. Sir, kaina na mention nimo nga hindi gin malikawan nga kung kaisa makasalamuha o kung makatubang kita sang medyo budlay paintsindihon or budlay makisama nga mga farmer beneficiaries. Paano ninyo sir na ensure no nga sa pihak sini sa pihak sang batasan sa ibang ka mga manguma sige hapon mapabili naton ang proper documentation kag validation sang inyo sini nga mga report. Una-una to bro si Sir Mark. Yes Sir Mark. Ah, sa akon sir nga experience sir bali may mga magimana nga farmer sir. Ang ako na lang sir nga ginahimo sir istoryahon mo lang sir ang farmer sa insaktong pag-istorya bala sir. Pahinahon lang imo nga boses sir piskan nga daw na ingit ka na bala sir sa mga amo na nga farmer kalma ka gid gyapon sir. Dira na sir masulod ang nga tawag nato sir nga pahabaon ang imo nga pasensya sir. So pasensya. Kaya kung mapikon ka lang na sir, maaway lang ka mo sang farmer sir, hindi ka mo magkaintindihan. So dapat amiguhon mo ang farmer kag mahaba ang imo nga pasensya para ma-hit mo ang iya nga target sir. Dumay ara gani nga word sir nga pangaluyagan mo ang kwan sir ang farmer waon mo iya nga loob sir para nga pagkuha mo sa iya nga loob amo na pagkuan mo sir nga mabuligan ka niya sir. Ayun no, pasensya and pakikisama gid is the key para madapot sa gihapon no ang inyo nga mga target. Sa imo sir nga bahin, Sir Cedric, ano naman sir ang imo sining nga pamaagi para sa piyak sa mga may attitude nga mga mangunguma or hesitant nga mga mangunguma sa gihapon no ma-ensure naton ang proper documentation and validation. Kalma-kalmahon ta nagilang sir ang paglingon bisan kung gista. So mapikon ka man. Ikalmang lagi. So ayun dapat kalmado lang sa pag deal sa aton sini nga mga farmers. Partner, we have 5 minutes left sa aton sini nga pagpangalagan. Sir, ano naman ang pinaka most fulfilling o kung ang pinaka manami nga side no sa bilang isa ka geotagger? Ano ang imo sining makabig most fulfilling moment bilang isa ka geotagger? Una-una naton si Sir Mark. Yes, Sir Mark. Salamat gid sa sir sa amo na nga pamangkot sir. Ang sa ako sir nga nagatago hatagid sa nga fulfilling sir sa akon nga obra as a geotagger sir. Ang pinakamanami nga obra sir nga na himo ko mo ang paglibot sa farm sang farmer upod kami nga duha rice, corn o tubo or ano pa ng iban nga mga commodity ang iya nga ginatanom upod kami na nagalibot kay siyang akon guide kabudlay man ang isa ka farmer sir samtang galibot kami sir nagastorya sa iya nga kabuhi sir nga kabudlay ang kabuhi isang isa ka mangunguma sir. Samtang nagalakat kami na sir amo nga ginastoryang parte siya nga kabuhi nga tama gid ka kabudlay ang katsang farmer dapat amo gani nga nagabakas man sila despite sang kabudlayan. Aga ako na nga nabatsagan sir nga mga manami pagkatapos namon sang mission sang iya nga area o paglibot namon kagakag kami nga mga geotagger nga makabati sang word sang farmer sir nga salamat gid sir daw ang imo bala nga kakapoy daw nagakakwa gid sir. Laing man tuod no kung gina-appreciate man sang beneficiaryo ang imo sini nga mga pagtinga do apisar sang tanan nga kabudlay kakapoy no gakadula sa simple lang nga thank you kun pagpasalamat. Sir Cedric, ano naman ang imo sini most fulfilling moment bilang isa ka geotagger? Pinagid ka maayo nga nabatsagan nakon sa mga farmers sir amo na ang ilang nga
pasalamat sa amon. Sure. It seems kadula-dula ang tingog ni Sir Cedric. Yes, Sir Cedric. Ayun. So, it seems yung way gasulod, no, ang audio ni Sir Cedric sa atong sining linya as of the moment. Pero na-mention na ni Sir Cedric, no, nga isa sa mga most fulfilling amo ang pagpasalamat mismo sa mga mangunguma sa iya. Sir Cedric, sa imo pagpadayon. Mostly nga may mga farmers gid kami sir nga do maano gid sa pagpasalamat. Nanamian sila kay nabalidit ang ilang mga area kag nakabulig man kami sa ila. May mga farmers man nga gusto gid mag-enroll sa RSPSA, ginapatigayon gid namon nga mabuligan. Kami na lang nagadala sang ilang mga files basta kompleto lang ang ila attachment. Kag may mga farmers gid nga mga amaalwan pa gid nagahatag gid sa mga prutas kag kung ano pa da. Dako man namon niya pasalamat sila sir kay na-appreciate man namon ang ilang pagpasalamat sa amon kay isa sa amon nagabuligay man. Ayun, oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:37 sa aga. Maghatag ligtas ang malipot nga panudon sa atong pagpanumbalik dugang nga mapamangkot kag ang mensahe sa aton nga mga geotagger sa aton nga mga mangunguma pagkatapos lamang sang pila ka pahanudon. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinade. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at pinatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple, our fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga, but you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Bahay kubo, kahit munti. It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lalaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. Bahay, kubo, kahit munti. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it. Ang halaman doon. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 5:44 na sa aga. Sige po nagpamataga mo sa pagpakalagad sa programa Usapang Agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Aga ay kayo na mga biyan, mangin po natin sa atong pagpalagad with ka-Agri John Candelario, ang atong best geotaggers coming from Iloilo and Capi, si Sir Mark Allen Fortit and Sir Cedric Diquino. Sir Mark and Sir Cedric, kayo na na-mention nyo na ang kakinahanglan sa life insurance. But aside from this, kung magluwas diri, ano pa ang mga suporta nga mas kinahanglan gid sa mga geotaggers sa aton nga mga kaumahan? Sir Mark? Sir, as amin sa inyo, sir, nga dapat may mga life insurance, sir, kahit sa kabudlay sa ngamon nga ubra. Pero kung sa nagdigad last summer, medyo tama gid kainit ya panahon. Ti dapat may aragin man, sir, kaling giti kay sa pag-meeting namo sa last sa Pontevedrado, nakuha naman doon ni Sir Rino na hambal yaman nga base sa masunod kung may budget, pwede niya makuha ng amon nga life insurance kay tama sang kabudlay sa amon nga ubras. How about sa imo, Sir Cedric? No, aside sa life insurance, sir, may madugang ka ba lang pangabay kung ano pa ang suporta
nga kinahanglan gid sa aton sining mga geotaggers. It seems naka-off ang microphone ni Sir Cedric. Sir Cedric. Yes, sir. Sir, bale okay naman sir. Okay na sa amon ang life insurance. Hindi tagit abi kong gisama dikaran ang mga katabo. Una lang sir. Ayun. Sir. So, it's good to know nga ini mismo no na istoryahan man sa inyo pag sinapol kung major assessment sa nagdigid nga semana kag gina-look forward na nga kung may budget man lang no mahatagan solusyon ang ini sining nga pangabay ang life insurance sa aton sining mga geotagger. Sir, kaina pa kita nag-istoryahan about geotagging pero sa mga mangunguma kay hindi man tanan no naka-appreciate sa inyo sining nga trabaho, ano bala ka importante ang geotagging kag nga kinahanglan nga mag-cooperate sa aton sining nga mga mangunguma sa inyo nga trabaho. Una kita kay Sir Mark. Sige sir. Sa amon sir nga geotagger, dapat mag-cooperate man ang farmer kay tungod niya ang amon nga obra para manina sa ila. Kay may ara abi sir nga farmer nga nag-declare sa area nga rice sample sir rice area. Declare sa nga 1 hectare. Pag-abot sa pag-geotag namon sir sa pag-validate namon sa area bali nagagawa sir nga 0.5 na lang or 0.25 na lang sa sir. So ang allocate sila sir nga mga binhi seeds or fertilizer bali good for 1 hectare gina sir. So ang iban bali daw kuan man sir sobraman ba lang inang ginabaton. So dapat bali ang amon nga obra amon nga gina-measure namon ang area para ma-validate namon ang actual nga area nila. So dapat nga mag-cooperate man sila sa amon kay para man sa ila sir nga panguma. So sa honest nga declaration sa ila sining nga kaumahan no, mahatagan man sa matutuod nga benepisyo no nga nagakaangay para sa ila kay kung magpinagusto lang ang iban hindi man kaambit sang siniya nga mga benepisyo o kung magasobra ang ila sining nga pagapatunon. Lastly, ang inyo sining nga mga mensahe sa aton sining nga mga mangunguma or mga may luyag pala kamo tamyawon o kung pasalamatan. Sir Mark. Sa mga sa mga mangunguma dyan nga wala pa naka-enroll sa RSBC, magpa-enroll na kamo kay dakbo gid ang mabulig sa inyo sa RSBC nga programa sa Department of Agriculture. Hindi ka mo maghuya o mag-handlock, pwede ka mo pamangkot sa amon sa geotagger nga ara kami sa field. Kag pwede man ka mo makadiretso sa inyong Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office. Ang ginapasalamatan ko man ang mga farmer nga nagabulig sa akon nga makuha ko man ang akon nga target. Then sa sining programa sa Radyo Pilipinas, bali salamat gid sa inyo nga na-interview niyo ako kag mapaalinton naton sa mga farmer kung ano ang importansya or ang mga bulig sa RSPCA para sa aton nga mga farmer. Maraming salamat Sir Mark and Sir Cedric. May mga luyag ka bala sir pasalamatan o kung ano ang imo sining nga mensahe sa aton sining nga mga mangunguma. Nagapasalamat gid ako sa tanan nga mga farmers kag sa mga barangay nga nagpa-stay sa amon tungod sa kalayon sa amon area. Kag labi na gid ang mga barangay officials, mga barangay captain. Madamo gid sa inyo nga salamat kag suporta. Ayun, maraming nga salamat Sir Cedric kag Sir Mark kaangay sa mga munguma amon gid nga ginadayaw ang inyo sining nga sakripisyo kag mga pagtinguha sa piyak sang pabago-bago nga klima sang kalayoon sang inyo sining nga ginapadulungan nga mga kaumahan still nagapadayon kamo sa pagserbisyo para sa pagpasanyog sang aton agrikultura. For your works and for your words para sa bayan, madamo gid nga salamat kag padayon.
There you have it mga biyan, si Sir Mark Allen Fortit, ang best geotagger sa province of Iloilo, kag Sir Cedric Diquino, ang atong sining nga top geotagger gikan naman sa probinsya sang Capiz. Silang atong nga mga bisita of the day, kagabay na inspire kamo sa ila sining nga pagpangikasog, determinasyon kag dedikasyon nga sa piyak sang kabudlayan, nagpadayon para magbulig sa aton kaumahan. Oras sa Radyo Pilipinas, 5:51 in the morning. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Yun, mga abyan ha, nabatihan nato ng istorya na daya Sir Mark Allen Fortit and Sir Cedric Diquino, ang top geotaggers coming from the province of Iloilo, province of Capiz. Si Sir Mark ang na-assign sa Banwa sang Digle sa probinsya sang Iloilo, samtang si Sir Cedric naman ang na-assign sa Banwa sang Tapa sa probinsya sang Capiz. Kalayo sa mga ginakatuan ng mga area, si Sir Mark now, if sa iya sini nga ginapadulungan ang boundary nga area sang Dinglit kag Anilaw. Ang mga tion nga nagasulay sila sa ulan sang masingkalang init sa tion sang Mayo halin Abril tubtob Mayo. Nagasulay man sila sa init. Pero sa piyak sang sining kabudlayan, sa piyak sang mga hesitant nga mga farmer beneficiaries, nakita nato ng ila sining pagpangikasog na mapadayon kag matuman ang ila sining nga mga obligasyon bilang mga geotagger sa dalom sang RSPSA. Kinatamihan naton sa isang kamedayag nga aga si Sir Bernie Villagracia at si Sir Reynald Diquino. Aton ba nang bisita kahapon sa unang episode sang usapang agrikultura subong iya nga semana. Dahil sa iba naton nga mga updates kaagri dyan, ano ba lang mga balita naton nga natipon pagid from DA Western Visayas. Yes, nagpasakop ang kwenta ko sa mga area coordinator, information officers nagikan sa Region 5, 6, 8, kaga Pimaropa. Ang ikaduha nga hugnat sa nga paghanas naging patigayon sa National Program Management Office sa Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o SAAD sa Hunyo 23 to 27 sa Malay, Aklan. Tinutuyo sa aktibidad nga pasangkaron ang hibalo sa aton nga mga tig para sa COP sa development communication agud epektibo nila nga mapalapnag ang pila ka mga istorya sa pagbago ag kadalagan sa agrikultura. Kaga kabakod sa mga mangunguma nga nagipasanyog paagi sa suporta sa SAAD program sa Department of Agriculture. Samtang ang Municipal Agriculture Office ng Bilisan Antique kaupod ang mga local farmer technicians nagpatigayon sa aktual nga hands-on nga demonstrasyon sa seedling preparation kag transplanting para sa mga miyembro sa Mabinungahon Bugana kag Matingas Rice Cluster. Tinutuyo sang demonstrasyon nga matuluan ang mga manguma sang insakto nga pagdumala sa mga binhi kag epektibo nga pamaagi sa pagtanom, pinagi sa pagpakita sa mga best practices sa pagpili sang binhi, pagdumala sang seedbed kag pagtanom ginpasanyog sang aktibidad ang mas mataas nga survival rate sa tanom, patas kag nga pagtubo kag mas mataas nga panubason. Kaga sa dugang nga mga updates, siyam ka mga opisyales nagikan sa Office of the Assistant Secretary for Ruminant Livestock sa Department of Agriculture Regional Field Office 6. Upod ang pila ka mga eksperto nagikan sa Estados Unidos ang naghiwat sa pagpulong sa Iloilo City from June 20 to 25 bilang kabahin sa Philippines United States Partnership on Ruminant Livestock Genetic Improvement Program. Kanday Rene Toussaint Strickland, Juwayne Mascag, Archito Tamayo, nagikan sa United States ang naging resource person sa Hilikoton nga nagtutok sa manilalag-on nga pag-usisa sang kahimtangan sa native kag beef cattle sa pugsod. Ginpabasog man sang katayuan ang pagtuon sang posibilidad sang dugang nga kooperasyon kaupod ang Department of Agriculture
mga state and private universities and colleges, mga cattle ranchers kag mga local government units. Ang ining inisyatibo ng inkabahin sang padayon nga pagpanguna sa Department of Agriculture sa pagduso sang modernisasyon sang sektor sang kasapatan inaagi sa pagpasanyog sa genetic improvement, pagpasangkad sa produksyon kag pagpaayo sang palangabuhian sang aton nga mga mangunguma. Ayun kag lastly sa probinsya sa Antique sa gihapon makabuli gid masobra 1 milyon ka pesos nga valor sa makinarya sa pagpanguma sa 5 ka asosasyon sa probinsya sa Antique agud mapadasig ang mahiliguton sa kumahan kag mabuligan ang mga manguma nga mapataas ang ilang panubason. Ini ang ginakatupaan sa riding type hand tractor para sa Isparar Multi-Purpose Cooperative sa Barbasa. Regular nga hand tractor sa Ipil Farmers Association sa Barbasa kag Takas Imbangan Tank Irrigators Association Incorporated sa Valderrama. Floating tiller sa Katuogan Farmers Association sa Tobias Fournier kag rice reaper sa Takas Imbangan Tanke Irrigators Association Incorporated sa Valderrama. Ginpatigayon ang distribusyon sa makinarya sa DA Antique Research Outreach Station sa Banwa sang Patnungon sa nagligad nga simana. Oras sa Radyo Pilipinas alas 5:57 sa aga. Nagamuyad to ang aton nga episode subong iyang nga Martes, Hulyo 1, tuig 2025. Sa ngalan sang akon mga katuwang teknikal, Mr. Rocho Jones Sotero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Sabi naman ang inyong kaagri, ako si JP Harba sang Radyo Pilipinas. Kag ako si John Candelario sang DA Western Visayas. Mga kaagri, madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo